salary ng teacher in Philippines and in Singapore. And dito, magagaranti ko sa'yo, makakasave ka. Pero, hello! Welcome to my channel. This is Laya Queen. So, kumusta? Kumusta ka na? Kumusta na mga teachers? Kumusta mga kapwa kong beshies? So, I'm back and welcome 2024. Before we start, I would like to congratulate teachers who are already here in Singapore by just only watching this channel, by watching my videos, and I am so proud of you dahil pinursige mo talaga ang pagpunta dito. You really take the risk. Yes, kasi it's up to you naman talaga. If you really want to be a teacher here, if you really want to work here, the decision is yours and kailangan mo talagang mag-effort. Lalo na sa application kung porsigido ka talaga. And if you are really if porsigido ka talaga and lalo na't nandito ka ngayon, you're watching this, congratulations dahil nakita mo ang channel ko. And disclaimer, especially for those who are new to this channel, I am Laya Queen. I am a Filipino teacher here in Singapore who is working for 6 years now. And I am not an expert, okay? When it comes to like financial things, and hindi po sponsored ang video ko. Wala po akong nakikita, wala po akong nakukuhang pera, like, yeah, hindi ako sponsored. And I am making this video to share my experience, to inspire teachers who are also keen to be a teacher abroad, especially here in Singapore. So, that's it. Now, our topic. Hi. Yes, our topic is about worth it ba maging preschool teacher dito sa Singapore? I got that question from one of my subscriber and now ay sasagutin ko na. And I think nasagot ko na din yan sa iba kong videos. Pero ngayon, i-specify ko para sa inyo at sa kapwa kong teachers who are still thinking, considering, and still not move. Was it worth it to work here in Singapore? Well, I've been here for 6 years now and I think I will still continue. And we'll see. I will share with you first ang hirap na pinagdaanan ko dito. And I think I also shared that from my other videos. And I will say it here again sa video na ito. Yes, i-expose ko na. I-expose ko ang hirap na pinagdaanan ko dito for 6 years in Singapore. Firstly, mahirap ang mabuhay na mag-isa. Yes. Being away, that is my first time being away from my family. While I'm studying kasi sa college, hindi ako nag-board. Hindi ako pumunta ng stay ng boarding house. Umuwi ako sa bahay every day and I travel like 1 hour. Yeah, commute, ganun. Yeah, so I'm not used to it. And a lot of adjustment dahil nga mag-isa ako. Pero the good thing is, later sasabihin ko. Then, second, malayo nga sa pamilya. So, yan yung sinasabi nilang
may experience mo. Like, maho-homesick ka sa family. And, um, syempre, malayo ka nga sa pamilya, mamimiss mo yung mga banding ninyo, yung mga ginagawa ninyo, yung mga, yung laging um, napapaligiran ka, and mga kulitan ng mga kapatid mo, mga ganun. Yung, um, marami. Kasi malayo ka sa pamilya, di ba? And I think some teachers like me can relate to that. Thirdly is adjustment sa mga tinitirhan. Yan yung isa sa hirap na pinagdaanan ko dahil um, you need to, kailangan mo nga i-adapt yung mga taong nakatira sa bahay na tinitirhan mo. Kasi dito sa Singapore, nagre-renta ako ng room. Okay? Ang ino-occupy ko ay yung room for rent. Yan, yun ganun. Yung pinupuupahan ay room lang. Hindi ako nagre-rent. Kumukuha ng whole unit, ganun. O so, kailangan mong mag-adjust sa mga taong nakatira din sa bahay, lalo na't yung may-ari or mga kasama mo sa kwarto. Yes, maraming adjustments and um, may iba't ibang pag-uugali na kailangan mong i-adjust. Mga like time nila, shift nila. Kunwari, yung kasama mo sa kwarto, night shift siya. Or yeah, ganun. Or kung hindi naman night shift, kung late siyang umuwi, tapos nakatulog ka na, i-on nila agad yung lights. Mga ganun good ng mga inconveniences. Let's say inconveniences. And another thing, hindi guaranteed na yung titirhan mo sa Singapore, yung bahay na tinitirhan mo, ay magsistay ka dyan for long. Makakastay ka siguro kung okay na okay yung mga kasama mo sa bahay. Pero kung hindi, parang it's better for you to move somewhere. Ganun. Kasi, I'll share to you now, naka-anim na beses na din akong lipat ng bahay dito. And sa mismong paglipat ng bahay, napakahirap. Magbabalot ka ng gamit, and then maglilipat ka. Lalo na sa mga naka-experience nito, I know and you know how I feel. Lalo na't mag-isa ka lang. Okay lang sana kung nandyan yung jowa mo, meron kang kasama sa paglipat. Kaya, advisable din sa mga teachers na nandito. Kung pwede lang, huwag kang bumili ng maraming bagay. O pwede mo namang i-shift agad. Ipabalot mo, ipabox mo yung mga gamit mo sa Pilipinas. Pero that one also takes time and it's also like mahirap din ang magbalot ng box, okay? Hindi din ganun kadali. O ipapack mo pa yan, tapos lagyan mo pa yan ng fragile. And hindi madali magbalot din ng box, no? So, kaya mas maganda, wag kang bumili ng maraming bagay. Please, okay? Yeah, ang hirap. That's part of what I don't like. Okay? Fourthly, expose ko yung hirap sandigan ka ng pamilya. Siyempre, alam nila na you are outside, okay? You are working outside, you're working abroad. So, ang iniisip nila, dahil nagtatrabaho ka sa abroad, marami kang pera. Ang iniisip nila, si ate, may earning siya na 50,000. Okay lang na mag-asa ko sa kanya. Ang inisip nila, meron ka lang ganiyang pera. Hindi yan nawawala. Hindi yan nawawala sa iyong kamay. Okay, they think only na nagstay lang yan sa kamay mo and every day, it's like forever. Like, lagi kang available. Like, laging may 50,000 sa pitaka mo. Which is not. Okay?
hopefully ay maintindihan din ng ibang tao, no, na lalo na sa mga nasa Pinas. Sa mga nagtatrabaho abroad, is the same thing din. Okay? Kung mag-work kayo sa Pinas, it's like it. Okay? Nag-earn lang tayo dito. We are only working. We're not having a business here. So, syempre, nag-work tayo, yung salary natin, umabot sa ganitong petsa. And, after ng ganyang petsa, may babayaran tayo, di ba? Renta, bayaran sa bahay din, and then sa padala. After that, meron ka din kailangan i-budget for your transportation, food. Yes. Bill, mga utilities, something like that. And minsan nga, nakakalimutan natin, meron din tayong mga needs, meron din tayong mga wants. Okay? So, yung salary na na-earn natin, hindi yan, nandyan lang yan. Nababawasan po yan, okay? So, parang before dadating naman yung another salary, mawawala na po yung perang yan. Kaya kailangan natin mag-save. And yung tao po, imbes na mag-save, nadadala sa emosyon, lalo na sa mga nanghihingi ng tulong. And kasi nga, sandigan ka ng pamilya. So, let's say may emergency, may mga pangyayari. Wag naman sana. Pero, iniisip kasi nila na lagi kang may pera. And, ang sakit doon, kasi iniisip nila na lagi kang may pera. Ikaw na paubos na yung pera mo sa pitaka mo. Ikaw na OFW na paubos na yung pera sa pitaka mo. Ang nangyayari, worst case scenario is nangutang ka na lang sa kasama mo para may ipapadala ka. Okay. So, that's part of the worst. And fifth, adjustment sa work. Okay. Bakit mahirap ang adjustment sa work? Of course, iba po yung, iba yung trabaho ng teacher sa Pinas and preschool teacher in Singapore. Iba po. Okay? Merong childcare and kindergarten dito. And sa atin sa Pinas is kindergarten. Yung practicum na na-experience ko sa kindergarten sa Pinas ay iba. Kasi nagtuturo lang yung teacher, di ba? And nagpo-focus lang sa classroom. Ang experience ko kasi, pagdating ko dito, first day of work here in Singapore, back 2017. Na-shock lang ako dahil wala silang orientation sa mga teacher like me. Walang orientation sa akin, okay? Sa experience ko, wala akong orientation kung ano yung dapat kong gawin on the first day. So parang, syempre, parang bago sa atin ng lahat, ay ganito pala, ganyan. Akala ko kindergarten yung style. Kasi kindergarten yung experience ko. Pero kasi na-assign ako sa childcare. So, this is beneficial sa mga teachers ha, na kaka-apply lang and kaka-hired lang. Kung sa childcare ka, okay? Ngayon alam mo na. So, kung ikaw ay childcare teacher, ang gagawin mo, ikaw yung mag-aalaga din ng mga bata. Okay? So, mag-wait ka lang kung same pa rin yung time ng shift, like 8 hours. Yes, 8 hours. And then, makikooperate ka din sa colleagues mo. Don't worry kasi may kasama ka. Hindi dapat ikaw lang lahat ang gagawa niya na. Okay? So, ang gagawin mo, aalalayin mo yung mga bata na kumakain sa breakfast. And then, pag lunchtime nila, alalayin mo din sila. Okay?
Mag-change ka din ng diapers nila. And, what else? Meron silang tea break. Minsan nga, lalo na yung pagdating ko noon, ini-enforce nila, nire-require talaga na mga bata ay mag-shower. Pero ngayon wala na. Change na lang ng diaper. Pero nagwa-wash pa rin kami ng mga bottoms ng mga bata. So, still the same. Yeah. And then, pag mag-change ka ng diaper, syempre, i-change mo din yung clothes ng mga bata. Kasi, nadudumihan nila yung mga damit nila. Yan ay, ang sinasabi ko dito ay, yan ay yung routine care lang ng mga bata. So, iba din yung ikaw din yung organize ng classroom, magmamanage, and then cooperate sa colleagues mo. Ikaw din yung magplan kung anong lesson. Pero meron naman ding guideline. Provided din ang lesson plan. So, don't worry for that. Yeah. Ang haba-haba na, 13 minutes na. Okay. So, yun nga yung na-experience ko. Na-shock ako. Meron parang, kailangan ko din palang i-take care yung, alagain. Ganon good. Sa childcare. So, yan po ay sa childcare. Kasi na-experience ko ay sa childcare mismo. Pero sa kindergarten naman, I think, mag-change ka din ng bata ng diaper. Pero, not all the time. Okay? Kung meron lang incidents, yeah. Okay, so my question is, worth it ba maging teacher? Sinabi ko na yung worst case scenario, ah. So, I haven't answered the question yet. Now, I will answer to you. Dahil nga, 6 years na ako dito. Meron naman ding good side dahil nga nandito ako, di ba? So, meron namang good side for being a teacher here. Firstly, yes, worth it po maging teacher. Ang answer ko po dyan is yes, okay? Yes, worth it po maging teacher here in Singapore. Dahil may opportunity ka to save. Isipin mo na lang kung dyan ka magtuturo sa Pinas, okay? Do you think you can you can save, okay? Hindi, di ba? If you have watched my video about salary reveal, makikita mo ang difference ng salary ng teacher in Philippines and in Singapore. And dito, magagaranti ko sa'yo, makakasave ka. Pero, it depends on how you manage your money. How you manage your finances. Okay? And, syempre, kung hindi mo itatrack yung finances mo, kung gastos ka lang ng gastos, magugulat ka na lang, uy, wala na pala akong pera, ubos na. Oh my God. Okay, so, nangyayari po yan. But kahit naman siguro saan ka nagwo-work, nangyayari po yan. So, I think still worth it to work here kasi ang advantage, mas malaki yung sahod dito, makakasave ka, and worth it dahil natutulungan mo ang pamilya mo. Yes, isipin mo na lang, kung hindi ka nakapagtrabaho sa abroad, if you are not working here, paano mo mabigyan or matulungan yung pamilya mo na lalo na yung kung example mahal mo sa buhay na ospital, ano yung mga panggastos mo, ganun. Sa akin na part, natulungan ko yung magulang ko sa mga ganyang gastos and worth it pa din sa akin. So, kung nakita niya naman yung bago kong upload na video na I wish I knew this, ang specific ko doon, I wish I knew also how to invest. So, worth it pa din maging teacher here. Kung sinabayan mo ng invest ang pag-start ng career mo dito. Mag-work ka dito, no?
and then mag-save ka. Tapos may investment ka. O, boom! Diba? Ang saya. You have all. So, lastly, yes, worth it maging teacher here in Singapore dahil may opportunity ka makapag-travel. Yes. Nakapunta na ako ng Malaysia, nakapunta na ako ng Indonesia. Yan po yung mga pinakamalapit na country dito sa Singapore, okay? Nakapunta na din ako ng Thailand. May ibang teacher nakasama ko sa work, nakapunta ng Germany, nakapunta ng um, Australia, nakapunta ng Hong Kong, Vietnam, marami. But it depends also on your goals, ano yung mga plano mo. Okay, so the real thing here is the decision is yours. Okay? I'm only here to share the part of me, but um, if you are still doubting, maybe you have other options. Okay, there's nothing wrong, and it's better to search. But if you really feel like doing it, just do it. Okay, try. Don't lose hope, and always stay positive. Thank you so much for watching, and if you have liked this video, do like naman po. Lalo na sa mga natulungan ko na din. Kahit ganun yun lang, parang quits tayo, char. Kahit yun lang, okay na po. Wala naman po akong ini-expect from other viewers. My only goal in this channel is to help. To help them aware. To be aware. To help them have fulfill their promises in their self. Tuparin kung ano man yung plano nila. Okay? This can be a gateway only. This can be like instrumento lang. Oo. And hopefully, some teachers who are already here in Singapore, you can also reach out to me. Feel free, okay? Kung feeling mo na mag-isa ka, I'm here. You can DM me so we can meet up, ganun. Okay, stay safe and goodbye. This is Layak Kim. Thank you for watching.